Una sa lahat, sunog, baha at putik. Sumalubong sa mga dumalaw sa ilang sementeryo sa bansa ngayong undas. Ang buong detalye, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pangulong Bongbong Marcos ayaw ng patulan ng sinabi ni VP Sara na ipahuhukay niya ang bangkay ni Marcos Sr. Pamilya ng mga biktima ng EJK binisita ang puntod ng mga kaanak nilang namatay sa drug war. Dismayado raw sila sa naging pagdinig ng Senado na dinaluhan ni dating Pangulong Duterte. Dalawang bagyo, posible pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Sa Showbiz Tonight, silipin ang kanya-kanyang Halloween paandar ng mga sikat dito sa Pilipinas at sa Hollywood. At cast ng Avengers nag-assemble para i-endorso si Kamala Harris sa pagkapangulo ng Amerika. I think Kamala Harris needs a catchphrase. Kamala forever! Kung kailan undas, saka naman nag-brownout ngayong gabi sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City. Bago ang aberyang yan, nagkasunog pa kanina malapit sa mga puntod. At live mula sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, marami pa bang bumisita sa kabila ng nangyaring brownout at sunog dyan? Alam mo, Bok, alas 7 ng gabi kanina nang biglang bumuhos yung malakas na ulan. Kaya yung volume ng tao na pumapasok dito sa Bagbag Cemetery ay bigla na lamang nawala. Kaya pagsapit ng alas 10 ng gabi kung saan magsasara ang sementeryo, halos wala ng tao rito sa lugar. Ang naiwan na lamang ay yung mga taong nakatira dito at yung iba ay yung nasunugan. Sir, positive alarm na to, sir. Positive alarm sa may barangay Bagbag Cemetery. Nabulabog ang mga bumisita sa Bagbag Public Cemetery sa Novaliches, Quezon City nang masunog ang mga bahay sa likod ng mga nitso pasado alas 9 kaninang umaga. Mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa higit 20 bahay. Agad isinara ang main gate ng sementeryo at itinigil ang pagpasok ng mga tao para bigyan daan ang mga bumbero. Ang mga puntod na nagsisilbing daan ng mga nakatirang informal settlers sa loob ng sementeryo. Alas 10 ng umaga nang maapula ang apoy. Wala naman nasaktan pero aabot sa 30 ang apektadong pamilya. Ang involved po natin ay 2-story residential. Ang origin of fire ay second floor ng bedroom ng nasabing bahay. Sa amin po na nagsimula ang sunog kasi nga yung sa electric pan na declip, siguro nag-overheat yun. Hindi pinatay ng manugang ko, umalis siya. 3 dekada na raw silang nakatira sa likod ng mga puntod ng Bagbag Cemetery, kaya umabot na raw hanggang sa taas ng mga nitso ang mga bahay sa lugar. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan, tulungan silang maitayong muli ang kanilang mga bahay. Mas pinili namang manatili ng mga nasunugan sa mga nasunog nilang bahay para maglinis at magtayong muli ng pansamantalang masisilungan. Matapos ang clearing operation ng mga bumbero kaninang alas 11 ng umaga, muling binuksan sa publiko ang sementeryo. Pagsapit ng gabi, nawala ng supply ng kuryente sa Bagbag Cemetery. Tanging mga kandilang nakatirik sa mga puntod ang nagsisilbing liwanag ng mga dumaldalaw rito. Bok, simula ng dumilim rito mula alas 6 ng gabi ay wala ngang kuryente. Dahilan na raw ito ng magkakaroon ng sunog kanina ng umaga. Samantalang sa kabuuan ay umabot na ng 100,000 yung bumisita rito sa sementeryo. At bukas alas 6 ng umaga ay muling bubuksan ito sa publiko. Balik sa inyo. Maraming salamat, Gary De Leon. Perwisyo rin ang bumungad sa mga bumisita sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Bukod sa naputol na tulay, nalubog din sa putik ang maraming puntod. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Bit-bit ang mga bulaklak, kandila at mga pagkain. Naabutan naming tumatawid ang ilang mga residente sa malaking ilog na ito sa Laurel, Batangas. Naputol kasi ang tulay na nagdurugtong papuntang sementeryo.
Si Kathleen at kanyang pamilya mas piniling dito na dumaan kaysa maipit sa traffic kung doon sa maayos pero makitid na kalsada daraan. Kumbaga kahit anong hirap, pipilitin naming makarating at mapuntahan ng aming magulang. Pagdating sa Lakeview Garden Private Cemetery, ito ang bumungad sa kanila. Lubog sa putik ang buong sementeryo. May mga inanod pang punong kahoy. Pasalamat daw sina Kathleen at may puntod na mapagtitirikan ng kanilang mga magulang. Hanggang dito umabot yung tubig baha nung humagupit yung bagyong Christine dito sa Laurel, Batangas. At ayon nga kay Kathleen, kung hindi nila napagawa itong musileo, malamang itong nicho ng kanyang mga magulang naanod na rin. Ang buong sementeryo mistulang pinatag na lupa. Marami sa mga libingan ni hindi na maaaninag. Kaya ang ilan nagtirik ng patpat at bote bilang palatandaan. Sa katabing public cemetery naman, naabutan naming naglalakad na may daladalang mga pala si Brian at kanyang mga pinsan. Check din lang po namin, baka nalubog din po yung puntod ng tatay ko tsaka sa lolo po namin, lola. Ngayon lang daw nila naranasan ang ganitong kalalang bagyo. Pagdating sa puntod ng kanyang mga lolo at lola, sandamakmak na natuyong mga putik ang inabutan nila. Wala naman po talaga ding magagawa. Talagang dinaanan po kami nito. Wala po, tanggap lang po talaga. Kahit ang ibang dumadalaw, napasabak sa matindi at maghapong paglilinis. Umaasa silang maayos agad ang nasirang tulay para mapadali ang pagpunta sa sementeryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Marami namang nagreklamo ng ipagbawal na daanan ng isang hagdanang itinayo papasok sa Manila South Cemetery sa Makati City. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Pila-pila ang mga gustong umakyat sa bakal na hagdan na ito sa gilid ng Manila South Cemetery sa Makati City. Inilagay ang hagdan para maging alternatibong pasukan ng mga bibisita bukod sa main entrance ng sementeryo. Pero biglang pinahinto ang pagpapaakyat. May uwang yung bakal niya, nakausli, may uwang. Kaya pag maapakan, baka madulas yung paa. Nagreklamo tuloy ang mga senior citizen gaya ni Nanay Lilia. Hindi na raw niya kaya maglakad papunta sa main entrance. Ayoko nang pumunta doon kasi malayo, alam niya, senior na. Kung dito, mas malapit. Mapapalayo rin daw ang mag-inang Belen at John kung iikot pa sila sa main gate. Gaano ba kalapit ma'am yung pupuntahan niyo po dito? Ayan na po, pagbaba. Parang walang contingency plan. Hindi rin pinapasok ang mga may dalang alagang hayop. Ang mga bata naman, nilalagyan ng tag o wristband para madaling mahanap. Bago magsara ang sementeryo ng alas 7 ng gabi, higit 100,000 ang bumisita sa sementeryo. Sa Manila North Cemetery naman, marami pa rin humabol bago magsara ang sementeryo kaninang alas 7 ng gabi. Ang ilan, hindi na umabot. Hanggang alas 7 lang, alas 7 sarap. Hindi umubra kahit anong ginawa nilang pakiusap. Ano po? Unfair nga yun, kuya. Kalokan pa kami, kuya. Kalokan? Hindi po unfair yung ginagawa nila. Nung last year, hindi man. Pero ma'am, Ayon sa pamunuan ng Manila North Cemetery, higit 1 milyon ang dumalaw roon ngayong maghapon. Sa mga hindi na pinapasok, maaari pa rin bumisita bukas simula alas 5 ng umaga. Sa Manila Memorial Park naman, kasama na rin sa tradisyon tuwing undas ang pagbisita sa puntod ng mga sikat. Nag-alay ng dasal ang ilan nating kapatid sa puntod ng aktor na si Rico Yan. Gayon din sa puntod ni na dating Pangulong Cory, Noynoy at dating Senador Ninoy Aquino. Walang curfew hours sa Manila Memorial Park hanggang November 2. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Ayon ang patulan ni Pangulong Bongbong Marcos sa banta ni VP Sara Duterte, nahuhukay niyang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at sakay tatapon sa West Philippine Sea. Nasa Frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Personal na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos ang puntod ng kanyang yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kasama ni PBBM ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Isang misa ang idinao sa puntod ni Marcos Sr. na dinaluhan din ng kanilang mga loyalista. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabahong sinimulan niya, ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipinas at ang pagmamahal sa Pilipino. Bago umalis si PBBM,
Natanong siya tungkol sa hirit kamakailan ni Vice President Sara Duterte na huhukayin niya ang puntod ni Marcos Sr. Saka itatapon ang kanyang labi sa West Philippine Sea. Sagot lang dyan ni PBBM. I'd rather not, thank you. I don't think... What do you think, sir, the statement is uncalled for? Huh? Is it uncalled for? Is it disrespectful, sir? Sa tanong naman kung maaayos pa ba ang samahan nila ngayon ni VP Sara, Let's talk about it some other time. bago ang pagbisita ni PBBM, nauna nang pumunta sa puntod ng kanilang ama si Senator Amy Marcos. Isa lamang si Marcos Sr. sa 5 mga dating Pangulo ng Pilipinas na nakalibing sa libingan ng mga bayani na itinuturing na National Shrine ng bansa. Matatanda ang 2016 nang mailibing sa wakas ang labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Matapos itong payagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumisita rin kanina sa kanilang yumaong kaanak sa Roman Catholic Cemetery sa Davao. Kasama ng dating Pangulo ang ilang miyembro ng pamilya Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Gustong mapanagot ng mga kaanak ng biktima ng extrajudicial killing si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila niyan, posible raw matagalan pa bago maglabas ng arrest warrant ang ICC. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Mataimtim na nagtirik ng kandila si Janelle Galion sa puntod ng kanyang asawa sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery. Kabilang ang kanyang asawa sa mga biktima ng extrajudicial killings o EJK sa war on drugs noong Administrasyong Duterte. 7 taon na ang lumipas. Gustuhin man daw niyang umasang makakamit ang hustisya, pinapagpapasa Diyos na lang daw ni Janelle ang lahat. Diyos ang magmaniningil sa inyo. Ipaparamdam din ng Panginoon sa inyo kung paano kayo nakikialam ng buhay ng may buhay. Na dapat sana parehas tayong Pilipino, dapat pinagtatanggol ninyo kami dito. Dismayado rin si Janelle na sa huling pagdinig ng Senado tungkol sa drug war kung saan may mga inamin ng dating Pangulo. Ipagdusahan din niya kasi hindi naman susunod ang polis kung hindi rin dahil sa kanya. Kung hindi rin niya pinag-uutos para sa akin, halos parehas naman sila. Para kay Bayan Muna Chairman Nery Colmenares, mabigat ang mga naging pag-amin ni Duterte, partikular tungkol sa utos niya sa mga pulis na udyukin ng mga sospek na manlaban. Kaya parang pinagkanulo niya pa ang mga pulis niya. Ang ginawa lang ni Duterte, ginamit niya ngayon ang sarili niya as co-conspirator doon sa mga individual na kaso ng mga pulis dahil he takes full responsibility. Tingin ni Colmenares, sa lakas ng mga ebidensya at pag-amin ni Duterte, may matibay ng kaso ang International Criminal Court o ICC laban sa dating Pangulo. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Sa panayam naman sa programang Storycon ng One News, muling kinumpirma ni dating Senador Antonio Trillanes IV na naisumite na nila sa ICC ang transcript ng Senate hearing. Hindi na rin daw kailangan ng certification para umandar ang sariling investigasyon ng ICC. Pero mukhang matatagalan pa raw ang paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban kay Duterte dahil daw yan sa mga pahayag ng ilang opisyal ng pamahalaan na hindi sila makikipagtulungan. Tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari dun sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. Umaasa naman ang ilang kongresista na dadalo rin si Duterte sa susunod na pagdinig ng Quad Committee sa November 7. Para kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, dapat na ring imbestigahan ang confidential at intelligence funds ng dating Pangulo kung paano ito ginasta. Aalamin naman daw ng chairman ng Quadcom na si Congressman Ace Barbers kung saan kinuha ang reward money na ginamit umano sa war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, posibleng bumaba ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, mula 40 hanggang 70 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. Hanggang 20 centavos naman ang maring tapya sa kada litro ng diesel. Tataas naman ng hanggang 20 centavos ang kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang paggalaw sa presyo ng krudo ay bunsod ng bumababang supply at nagpapatuloy ng tensyon sa Middle East. Samantala, nagtaas ngayong araw ng presyo ng liquefied petroleum gas o yung LPG. Ang Petron, halos 18 pesos ang tinaas sa kada 11 kilos na LPG tank. Hindi nalalayo ang dagdag presyo sa kada regular na tangke ng Solane. Showbiz tonight na tayo. Aura to the max sa kanilang elegant disco vibes ang Pinoy celebrities sa Halloween party na The Opulence Ball. Present dyan ang iniintrigang sina Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Imbis na katatakutan, all glitz and glam ang atake ng mga artista sa The Opulence Ball. 70s disco vibes ang tema ng Halloween party. Kabog na kabog ang handcrafted chainmail, OOTD, nang nasa likod ng event na si Mon Gutierrez. Head-turner din ang kanyang golden hair. It's pretty heavy, it makes a lot of noise. Medyo mabigat pero kakayanin. Looking like a goddess naman sa kanyang Cher-inspired velvety red outfit, ang kapatid ni Mond na si Rufa. Present din sa ball si Richard Gutierrez as a cowboy. At ang rumored girlfriend niyang si Barbie Imperial na may touch of vampire ang style. Pero hindi sila nagsabay sa red carpet. Yeah, I'm very excited. First time ko mag-opulence eh. Kabugera rin si Maymay Entrata as a bride for Halloween. Itong taon na ito talaga po yung masasabi ko na parang ikinasal ako sa sarili ko. Umaura rin sa party ang online personality na si Sasa Girl. At ngayon, kumpleto na ang ngipin niya. Very Pinoy, very Pinoy na Pinoy. I represent the Pinoy atake tonight. Medyo nangingiling ngipin, pasensya na. Agaw pansin din ang actress-comedian na si Rufa May Quinto. How do you feel about attending these events again? Diba, party the night? Oo nga eh. Eh di syempre napapagod. Nauuhaw. It's my first time to Halloween. Yes, to Halloween myself. Isa pang solo flight sa Opulence Ball si Maris Racal as a disco share. Sinagot na niyang issue tungkol sa couple shoes nila nang nalilink sa kanyang si Anthony Jennings. Natawa na lang ako sa nangyari kasi nagkataon lang talaga na yun yung sapatos namin. Matagal na akong may ganong sapatos. Habang ang Dawn Bell, very elegant sa kanilang silver and gold look. Present din sa Opulence Ball ang ilang beauty queen na sina Miss Universe 2022 Arbony Gabriel, Miss International 2016 Kylie Versosa at Miss U 2013 third runner-up Ariela Arida. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Marami pa ako ichichika tonight, kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, aeroplano ng Philippine Air Force sumadsad sa runway sa Batanes. Dalawang bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong Nobyembre. At Robert Downey Jr. at iba pang cast ng Avengers nagsama-sama para suportahan sa pagkapangulo si Kamala Harris. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sumadsad ang aeroplano maghahatid ng relief goods sa mga nasalanta ng Bagyong Leon sa Batanes. Sumubsob sa runway ng Basco Airport ang harapang bahagi ng aeroplano ng Philippine Air Force. Alas 4 kaninang hapon, palanding na ang aeroplano nang biglang kumalas ang gulong nito. Ligtas naman ang crew. Pansamantala munang isinara ang Basco Airport hanggang sa Linggo.
Mataas na baha ang mga nagpahirap sa mga buwibisita sa sementeryo sa Macabebe, Pampanga. Ang ilang puntod kahit pinataasan na, inaabot pa rin ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Kalbaryo para sa ilang residente ng Macabebe, Pampanga ang pagbisita sa sementeryo ngayong undas. Dito sa San Rafael Cemetery, balot ng maitim at mabahong tubig ang mga nicho. May ilang puntod ding nilulumot at natakpan ng mga basura. Ang puntod nga ng nanay ni Hilda, kahit pa pinataasan na, hindi pa rin ligtas sa baha. Yun nga ang sakit ng loob eh. Patay na nga, nalulunod pa sila sa tubig. Ang pamilya namang ito sa bakanting puntod na umupo para mabisita ang mga kaanak na yumao. Ay, mahirap po kasi bumabangka pa po kami. Opo, 10 po yung pamasahe. 10 piso yung pamasahe bawat isa. Sa bungad pa lang ng sementeryo hanggang tuhod na ang tubig. Pero may bahagi pa raw na lampas 5 talampakan ng tubig. At kahit may amoy ang tubig, tuloy naman sa paglusong ang mga batang nangunguha ng kandila. Ayon sa mga otoridad, nasa 1 dekada na nilang problema sa Macabebe ang baha. Kada ulan, ganyan ang sitwasyon. Tapos may high tide, low tide pa na tumataas yung tubig. Para tugunan yan, umuusad na ang itinatayong Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project sa bayan. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang pumunta sa Phase 1 ng proyekto nitong Agosto. Kapag nakumpleto hanggang Phase 2, may iibsan daw nito ang pagbaha sa Masantol, Minalin, Santo Tomas at Macabebe. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Ang sabi ng Pag-asa, mas mataas ang tsansa na maglandfall ang mga ito. Posible kasing matulak pababa ang mga bagyo ng paparating na hanging amihan. Kaya't may posibilidad na dumaan ang mga ito sa Katimugang Luzon o sa Visayas. Ayon sa Metro Weather, may nagbabadyang pumasok na low pressure area sa silangan ng Par sa Lunes. Posible ring maramdaman sa susunod na linggo ang amihan. Magiging maaraw naman bukas sa halos buong Pilipinas, pero sa linggo may tsansa ng umulan sa Mimaropa, Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region dahil po sa thunderstorms. 149 na ang patay sa magkasunod na paghagupit ng Bagyong Christine at Leon. Base po yan sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. 120 naman ang sugatan, habang 20 ang nawawala. Umakyat naman sa halos 8 milyon ang apektadong residente. Aabot naman sa halos 7 bilyong piso ang pinsala ng 2 bagyo sa infrastruktura at higit 4 na bilyong piso naman sa agrikultura. Sa matagal na panahon, nakilala po ang probinsya ng Batanes dahil sa kanyang mga bahay na bato na hindi kayang padapain ng mga bagyo. Ito kasi ang mga tradisyonal na bahay na bato ng mga Ivatan, gawa po sa limestone corals at mga bato. Minsan hanggang 1 metro ang kapal ng pader na bato bilang panabla sa mga bagyo na parating dumadaan o bumabayo sa probinsya. Ang unang palapag ay madalas storage area, ang ikalawang palapag ang tinitirhan ng mga Ivatan. Pero sa nakaraang mga dekada, nagbabago ang anyo ng mga bahay ng mga taga-Batanes. Taong 2000, pinasa ang RA 8991, ang Batanes Protected Area Act of 2000. Dineklara ang buong Batanes bilang protected area para pangalagaan ang kakaiba nitong kultura at kalikasan laban sa komersyalismo at eksploitasyon. Pero may kapalit ang proteksyong ito. Dahil protected area ang buong probinsya, pinagbabawal po ang pagkolekta ng bato, limestone, buhangin at siyempre yung corals. At ang pagputol at pagkolekta ng punong kahoy. Ang epekto nga nito, siyempre, ay hindi na madaling makagawa ang mga Ivatan ng kanilang mga tradisyonal na bahay na bato dahil kailangan na nilang iangkat ang mga materyales gaya ng mga bato at buhangin mula po sa Ilocos o sa Cagayan na 280 kilometers ang layo. Itatawid pa ito ng barko sa Balintang Channel. Kaya't ang mga mas bagong bahay, gawa na lang po sa mga light materials gaya po ng kahoy at yero. Ang mga pose ng ibang bahay, minsan gawa na lang sa tubo. At ang lahat ng ito, madaling tangayin ng mga bagyo. Ito po ang dahilan kung bakit nung nakarang Typhoon Julian, higit 2,000 bahay ang nagiba sa isang probinsya na nakilala dati na typhoon resistant. Kaya po ang panawagan ngayon ng mga lokal na opisyal, moratorium daw sa pagbabawal na gamitin ang ilang likas yaman ng Batanes para lang makabangon sila muli. Yun na rin po siguro ang kabalintunaan ng probinsyang ito
na karapat-dapat alagaan ang mga likas yaman. Dahil kasama po sa likas yaman na yan, ang mismong mga residente ng probinsya. Susunod, mga namatay sa napaminsalang baha sa Spain umakyat na sa higit 150. May apektado ring Pinoy. Coldplay makakasama sa concert ang K-pop girl group na Twice. At ang Queen of Halloween na si Heidi Klum nag-transform bilang E.T. Pati mga music icon hindi nagpadaig. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Higit 150 ang patay sa mapaminsalang baha sa Spain. Isang kababayan natin doon ang apektado na itong Frontline News Abroad. Makikita sa drone shot na ito ang lawak ng pinsala ng matinding baha sa Spain. Nagmistulang ilog ang mga sakahan. Nagkumpulan ng mga sasakyan at iba't ibang debris na tinangay ng baha hanggang sa umabot sa riles ng tren. Ang ilang lugar, lubog pa rin sa tubig. Hindi rin nakaligtas ang ilang sementeryo doon. Nang humupa ang tubig, tumambad ang makapal na putik. Nagtulong-tulong ang mga residente sa paghuhukay. Nagkalat din ang mga basura sa daan. Ganito kalala ang iniwang pinsala ng dana sa Spain. Umakyat na sa higit 150 ang patay sa mapaminsalang baha. Tuloy-tuloy pa rin ang search and retrieval operations sa mga nawawalang residente. Kwento ng isa nating kababayang nasa Spain, may isang Pilipino doon na apektado ng baha. Ilang days din na walang kuryente at saka wifi or internet sa mga areas na doon. So she reported to us and to the consulate that she's one of those affected na sa Pinoy. So this woman is in Payaporta, it's another pueblo. She showed us the videos and pictures na affected siya with her family here. Sa ngayon, wala pang impormasyon mula sa Philippine Embassy kung ilan lahat ang mga naapektuhang Pinoy. Nasa higit 1,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa Spain. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Walang Pilipinong nadamay sa panalasa ng bagyong Leon o Kongray sa Taiwan. Sa ulat ng Central Emergency Operations Center ng Taiwan, 2 ang patay habang higit 500 ang sugatan. Daan-daang puno rin ang itinumba ng bagyo. Nagsimula na ring magkumpuni ang ilang establishmentong naapektuhan ng bagyo. Samantala, tinutumbok naman ng bagyong Kongray ang hilagang silangang bahagi ng China. Sinuspindi na ang biyahe ng ilang tren sa Shanghai dahil sa malakas na hangin at ulan. All set na ang Seoul concert ng Coldplay. Double the excitement pa yan sa Korean fans ng British rock band dahil special guest performer ang K-pop girl group na Twice. Ang 6 days Music of the Spheres concert ng Coldplay ay gaganapin sa Goyang Stadium sa April next year. Diyan lang kayo mga kapatid, maichichika pa ako tonight. Abangan, cast ng Avengers, pati ang NBA superstar na si LeBron James, inendorso si Kamala Harris sa pagkapangulo ng Amerika. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi kumpleto ang Halloween party sa Hollywood kung wala si Heidi Klum. This time, nag-ala E.T. ang tinaguriang Queen of Halloween. Panoorin natin to. Transformation has begun. Eto na ang Queen of Halloween. Literal na out of this world
As always, ang paandar ni Heidi Klum na this time nag-alaiti. Happy Halloween, everyone. Matchy sila ng mister niyang si Tom Cowlitz sa kanilang annual Heidi Klum Halloween event. As usual, very intricate at parang nanggaling talaga sila sa original E.T. film. As a classic, Morticia Adams naman ang paandar ni Mariah Carey. With matching royalty-inspired dance pa yan. Pero syempre, always ready pa rin siya this Christmas season. Ang isa pang diva na si Christina Aguilera, give na give ang pagiging vampira. Nag-Ala Wings Fairies naman ang global pop group na Cat's Eye. Ang take naman ni Anne Hathaway ngayong taon, manakot sa New York as Boo York. Game na game for a Halloween pandar din ang couple na sina Selena Gomez at Benny Blanco in their Alice in Wonderland themed costumes. Kung agaw eksena rin lang, hindi papatalbog dyan si Kim Kardashian na naging isang puting buwaya. Pak na pak, di ba? Avengers Assemble! Pero this time, para i-endorso sa pagka-presidente ng Amerika si Kamala Harris. Sa Instagram post ng Iron Man star na si Robert Downey Jr., nagsama-sama ang cast ng The Avengers para sa anilay election endgame. Hi, Avengers! Hey, Scarlett! Jumping on the call. Whoa. Scarlett, it is our pleasure to come together and to get the vote out this election. I think Kamala Harris needs a catchphrase. Ooh, yes, definitely a catchphrase. Kamala forever! Inisipan nila ng tagline si Harris hanggang sa nag-come up sila ng catchphrase na Down with Democracy. Down with democracy. Down with democracy. Is that what we mean, Mel? Yeah, together we're gonna tear down democracy. Will you stop playing heroic music under yourselves? I'm Kamala Harris, and I am down with democracy. Bukod sa cast ng Avengers, inendorso na rin ni na NBA superstar LeBron James at singer-actress Jennifer Lopez si Harris sa November 5 ang presidential election sa Amerika. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy long weekend, mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, hindi nagpahuli sa Halloween parade ang New York City. Thriller dance ang paandar nila ngayong taon. Sabay-sabay humataw sa Michael Jackson hit song ang higit 100 performers. Naka-makeup at costume sila ng pang-Halloween. Siyempre, ang peg ng leader nila ay si Michael Jackson. Ang mga manonood, hindi rin nagpahuli. Nagbihis din sila ng iba't ibang spooky characters. Alam mo, ng bata kami, hindi usi mga trick-or-treat na yan eh. Ano? Yung mga Kasi pag umikot ka ng nakaganyan ka ng undas, sasaksakin ka. So yung mga panahon nyo, Bok, anong... Uy, hindi rin uso nung panahon ko. Naabutan ko rin sa panahon na walang trick or treat. Ngayon lang yan. Or panahon mo na siguro. Panahon ko na siguro, yes. Nagsimula doon sa mga community na close. Ang naabutan na namin noon, sir, caroling na nakabuling ka pa ng aso. Aray ko. So, very 80s yung kanilang peg eh. Yes. Okay, mga kapatid, 54 days na lang at Pasko na. Na! Not too late. Diyan po ang 45 minutes pag-iwan sa lagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.